Holy moly. Natanggal na yung buto. Hello mga kalutong bahay! So for today's menu, gagamit ako dito ng beef chuck spare ribs. So for today's video, ito na naman ang ating pagkaabalahan ngayon sa aking kusina. So may dalawang pack ako dito ng beef. This is gonna be my first time na magluluto ng ganito at saka ganitong klaseng pagluto. Abangan nyo na lang hanggang sa dulo or panoorin nyo hanggang sa dulo. Kasi nga, kakaiba ito sa mga niluluto ko noon. Kung baga nakapagluto ako ng mga kind of beef soup or mga beef creamy sauce. Pero this time, kakaiba itong mga kalutong bahay kasi mag-level up tayo dito. So sa unang part pa lang ng aking video, naku, matatakam ka na lang kasi nga kakaiba talaga itong sauce na to. Napaka-creamy niya at saka nagmamantika ang ating beef. Ang kagandahan kasi nito, yung gamit ko is meron siyang kunting taba-taba kaya nakakadagdag din ng lasa. So after ko nahugasan mabuti, ayan, na-season ko na siya. Mga kalutong bahay, ako yung tipo ng nagluluto na nagsishare kung paano ko niluluto pero hindi ko sinishare kung anong sukat ng mga seasoning ingredients or ano pang mga bagay na nilalagay ko dito kasi nga nasa sa inyo yung lasa, depende yun sa inyo. Kumbaga pagdating sa level ng buhay, pagka medyo may yaman-yaman ka, mayroon kang pambili, pwede naman na bonggang-bonggang ingredients, kompleto ricados kumbaga, pero pagka tama lang yung mga pambili mo, kung medyo tipid-tipid at saka medyo gipit-gipit din sa buhay, ayan, simpleng mga ingredients lang pwede na. Importante makakain tayo ng mga lutong bahay na gusto natin kainin. So I use lemon juice, pero kung mayroon kayong calamansi, mas maganda. So ayan, set aside ko siya and then marinate natin siya hanggang sa manuot yung mga lasa doon sa buto ng ating beef. So first yung gagawin ko is stir fry ko ang lahat ng mga ingredients na ilalagay ko kasi mas maganda talaga pagka naka-stir fry siya. Actually yung gamit ko dito is avocado oil para medyo may iwas-iwasan natin ng konti yung cholesterol. Pwede rin kayong gumamit ng mga regular oil, depende sa inyo. Kaya lang, medyo tantsahin nyo guys, lalo na pag tayo tumatanda. Nako, minsan kailangan din natin mag-aware sa mga nakakain saka sa mga ginagamit natin, lalo na pagka mamantika. So at least ito, kahit pa paano, medyo okay siya sa compare sa mga regular oil. Saglit lang siya i-stir fry kasi later on lulutuin naman ulit siya. Mas maganda lang kasi pagka naka-stir fry kasi vibrant talaga yung color ng ating mga ingredients. So ayan, so after ko siya i-stir fry, next natin is yung beef. So pagka beef naman medyo matagal-tagal kasi nga nagkaroon siya ng ng juice or medyo nagwo-watery siya. Pero okay lang, stir fry natin siya hanggang sa mag-turn golden brown yung ating beef. Golden brown nga ba or hindi naman siya gold, di ba? Yung medyo dark brown lang siya. Or kung makikita niyo na siya na parang ito na, nag-oil na, ayan, pwede na siya hanguin dito sa ating kawali. Anyway, mga kalutong bahay, insert ko lang sa mga nanonood ng aking video. Kung hindi ka pa nakapag-follow, baka naman para madagdagan ng aking mga followers. O siya, thank you so much kung nag-follow ka. At kung hindi ka naman nakapag-follow, maraming salamat din dahil nanonood ka sa aking video. At saka kung nagustuhan mo ang aking video, mas maganda pagka na-like mo din. At saka mas maganda din, lalo na pagka na-share mo para sa mga gustong matutong magluto or gayahin ng aking recipe, mayroon din silang idea. So, ayan. So, binawasan ko ang aking oil dahil maglalagay ako ng margarine. Pero kung wala kayong margarine, nasa sa inyo kung gusto nyo gumamit ng butter. Pero kung wala naman kayong butter, pwede na rin yung oil ng inyong pinagprituhan. Ibawasan nyo na lang pagka medyo madami para hindi ma-oily ang inyong niluluto. Ito pa mga kalutong bahay, sagutin ko yung tanong nyo. Kasi marami akong nababasang mga tanong, post like that na, ano nga ba dapat inuuna? Yung garlic ba or yung onions? So, depende sa inyo guys. Wala namang sinabi nga dapat unahin yung garlic, dapat unahin yung onions. Depende sa tibok ng inyong puso. Kung gusto nyo unahin yung onions, pwede na din. Pero sa akin talaga nakasanayan ko unahin yung garlic. Kasi alam mo kung bakit. Gusto ko yung crispy garlic. Diba nga minsan, pag magluto tayo ng arroz caldo or pagkakain tayo sa labas ng arroz caldo at saka yung lugaw, diba meron silang nilalagay doon na crispy garlic. Yung ano tawag dyan, yung garnish pa yan. Yung, ang hirap i-explain. Basta alam nyo na yun. Pinoy kayo, alam nyo na yun. Lalo na pagka madalas kayo kumakain sa mga tabi-tabi. Nako, ang sarap kaya niyan pagka naglagay ka ng crispy garlic doon sa iyong lugaw. Nako. So, nagisa na rin ako ng fresh tomato kasi nga mas maganda pagka may fresh tomato maliban doon sa tomato sauce na ilalagay ko. So, konti lang naman na tomato sauce nilagay ko yung small can kasi nga nag-add din ako dito ng 2 tablespoon ng tomato paste. So, ayan. Alam niyo ba kung ano pa yung mga nilagay ko? Ayan, bay leaves, beef cubes, at saka yung liver spread. Half lang naman yung nilagay ko para tama lang sa ating beef. At saka seasoning powder, ground black pepper. Ayan. So, na-season ko na siya. Pwede naman ako mag-add mamaya pagkakulang sa aking panlasa. Ayan. Tingnan nyo guys, parang ang thick ng sauce. Okay lang yan kasi nga magdadagdag din naman ako ng water mamaya. Ang ganda ng kulay ng beef kasi nga naka-stir fry siya.
And then ito, maglagay na ako ng water. Yung ginamit ko ditong water is boiling water para kumukulo na siya agad. Wala tayong pressure cooker. So yung gagawin ko dito is ilalaga ko siya hanggang sa lumambot ang ating beef. Actually, ayan, nag-add din ako ng sili kasi gusto ko yung medyo may konting anghang. Huwag naman yung masyadong anghang. Baka mamaya puro lang tayo ubo ng ubo habang kumakain. A few moments later. O siya, mga kalutong bahay, ayan no, talagang nag-oily ng aking beef. Wow, ang lambot-lambot niya. Pati buto, ayan, natanggal na nga oh. Tutusukin ko pa sana ng tinidor, titingnan ko kung malambot na, pero ayan na nga oh. Inunahan na ako, natanggal na siya sa buto. Holy moly. Natanggal na yung buto. Oh boy, okay, tama na to. So, tinikman ko siya, medyo makulang siya sa aking panlasa, kaya nag-add ako dito ng patis. Pwede rin kayo mag-add ng salt kung gusto nyo. Ako, medyo, iwas ako sa salt. Lagay ako ng patis, pero same pa din, maalat pa din. Depende naman yun sa inyong kaartihan, kung anong gusto nyo. Ayan, nilagay ko ng aking potato at saka yung carrots. Sinabay ko na kasi parehas lang naman yun sabay maluto. Kasi sa kapal ba naman ng aking cut, halos parehas sila, kaya I'm sure sabay din yun sila maluto. So, kasi na-stir fry ko na siya kanina, kaya simmer ko lang ng ilang minuto kasi ayaw ko naman ng overcooked na vegetables kasi nagiging mushy siya. So, ayan, check ko na siya. Ayan, half cooked na siya. So, perfect na i-add the rest of the ingredients kasi mas lalong maluluto pa ito. So, nag-add na rin ako dito ng hotdog. 2 piraso nga lang yung hotdog ko kasi ayun lang yung available ako. This is optional. So, kung wala kayong hotdog, no problem. Edi wag ka nang maglagay ng hotdog. Kung mayroon kayong sausage, joke lang. Wag naman yung sausage. Hindi dito babagay sa menu na to yung sausage. Of course, ayan, naglagay na rin ako dito ng green peas para naman kumpleto ricados tayo. Mag-add na rin ako dito ng bell pepper. So, ayan, napakatingkad ng kulay, very vibrant, at saka creamy ang ating sauce. So, ang bango-bango niya, at saka napaka-attractive tingnan sa kulay pa lang, ay nakakatakam na. Nagpapatakam lang ako sa inyo mga kaltong bahay. Siyempre, alam mo naman, pagka ikaw magluto, sarap na sarap ka sa iyong niluluto, di ba? So, kailan ka naman magluto na sabihin mo hindi masarap yung inyong niluluto? Paano gagayahin ng iba yan? Pag sinabi mo sa iyong menu, hindi pala masarap, hindi na nila gagayahin yun. So, ayan. So, actually, talagang nagsasabi lang naman ako ng totoo. Para sa akin, sarap na sarap talaga ako sa mga niluluto ko, mga kalutong bahay. So, sa ating panlasa naman kasi yun nakadepende, di ba? Tingnan mo ang aking partner, siya lagi yung aking pambida dito. Pagka magluto ako, siya talaga yung unang tagakain, tagatikim. Kasi nga, pag magustuhan niya yan, ibig sabihin, di masarap yung aking niluluto. Nasarapan nga yung ibang lahi, ako pa kaya. Kaya ito, pang malakasan na naman ang aking plato. Ayan, so kakain muna kami mga kalutong bahay. Thank you so much for watching. At saka sa mga nanood hanggang sa dulo, maraming salamat talaga sa inyo dahil pinatapos mo panoorin ang aking video. See you on the next video. Bye!